So hello guys, welcome to my YouTube channel. Meron tayong gagawin guys, isang rice cooker. So ito guys, bago pa, kagagamit lang daw po nila, tapos yun, bigla na lang hindi gumana. Mga ilang gamitan lang daw po. So buksan natin, tignan natin kung anong problema. So yun guys, so malinis pa yung loob. So check natin, try natin i-power on kung iilaw. Yan guys, so walang power. Ito yung brand, Baumann. So check natin kung anong sira po nito. So bago nyo po buksan, unplug nyo muna. So sasaksak ko po ulit po. Yan po, walang power. So buksan natin. So ito guys, no, sa loob. Pakita ko lang. Madalas nito guys, sa ganitong klase, ang bumibigay po talaga thermal fuse. Ito po yung thermal fuse, nakabalot. So para sigurado po, gamit po tayo ng tester. So napaka-importanting bagay po talaga ng tester pag gusto nyo pong mga likot o kalikutin mga gamit nyo sa bahay. So lagyan natin sa buzzer. So ito po, no. Yan. Pindutin nyo itong select. May makikita po kayong parang signal dyan. Ayan, ayan po. Ayan yung signal. Yan po yung indicator ng buzzer. So ayan po, narinig nyo, tumunog. So ngayon, end to end po tayo, gaya ng mga previous ko pong mga videos ng rice cooker. So lagay natin ito, tapos check natin yung kabilang dulo, meron tumunog. Check natin sa kabila kung may shorted. Kung shorted, hindi naman. So dito lang siya sa kabila tumunog. Tapos ilipat natin itong isang sack, itong test prod, tapos check natin dito. So wala guys, oh, hindi tumunog. So confirm po na ang sira po ay thermal fuse. Ito po yung thermal fuse. So ang gagawin lang po natin dyan, tanggalin natin yung thermal fuse, palitan natin kung meron akong pamalit. Kung wala, jumper po natin. Hanap muna ako ng fuse guys. Kung alam ko meron pa akong reservang fuse, hanapin ko lang para mapalitan. So guys, ito, no, ito po yung thermal fuse. Ayan. So yan po yung papalitan natin. Mapapansin nyo naman po dito sa sa physical appearance na lang po. Papansin nyo po dito sunog. Ayan po. Ayan po. Sinyalis po ito na pumutok po yung thermal fuse. So ang gagawin natin, papalitan lang po natin yan.
Putulin na natin to para mabilis tanggalin. Ayan guys, oh. Yan po yung itsura. So, yun nga po, papalitan lang po natin to. Putulin na natin dito. Kasi guys, dapat shorted eh. Dapat pag nag-test po kayo nito, dapat tunog shorted. So, ibig sabihin guys, hindi shorted. Kasi pag wala pong tunog to, ibig sabihin walang continuity. So, dapat po may continuity na tunog. Ayun guys, para hindi mahirap na, ibukan nyo na lang po yung kabila. Tapos tsaka nyo ilagay ito. Para i-clip nyo na lang po ulit. So magputol tayo nitong heat sink. Tawag po nito heat sink na halos sakto lang po. Para mamaya pwede nyo i-cover. So ayan. Pasok natin to. Kahit dito. Tapos ibalik po natin to dito. I-clip natin panibago. Kailangan guys maayos ang pagkakaklip niyo para hindi kumalas at walang loose contact. Ayan. So nakakabit na. Ito naman po yung purpose nito. Babalutan po natin yan. Ayan. Ganyan lang po. Tapos ito po ilalagay natin dito sa kabila. Kuha lang po ako ng shrink tube para pambalot din po yan. So ito yung shrink tube guys. Maganda rin po na meron kayong ganito. Mura lang po yan sa Lazada o sa Shopee. Babalot lang po natin dyan. Tapos po ibalik na natin yung mga pinagbabaklas natin. Gaya nito. Ayan guys, oh. So higpitan na lang po natin. Ayan. So mahigpit na po yan. Tapos pagsasamahin nyo lang po itong dalawa. Tsaka ito.
Pero so guys, sana hindi nasira. Sobrahan ng ikot. Pero hindi naman po yun naputol. Balik natin sa dati. Ayan. So check natin kung nasira ko itong dalawa, no? Sana may continuity. So meron pa rin guys, oh. May continuity. Ayan po. Ayan. So tingnan natin sa ohms. Check natin. So meron po. Good pa rin. So huwag nyo pong gagayahin yung ginawa ko. Dapat po hindi yun iikot. Pero kahit pa paano, good ba naman. So dito po tayo sa continuity. Select. Iba-buzzer po natin. Hanapin natin yung outlet. Ayan. Tapos lagyan natin ng test prod. Yung dulo. Ayan. Test natin kung tutunog lahat. So meron. Dito wala. Ito pa meron po, oh. Ayan po, oh. So meron. Dito wala. Dapat wala. Tapos check natin itong kabila. Kung meron na po. Ayan guys, oh. Meron na. Tapos kabila wala. So buhay na po ito. Ganun lang guys kasimple. Ganun lang po kadali gumawa ng rice cooker. Kung thermal fuse po ang sira. So ayan nyo po kung meron pa po ibang sira ang rice cooker na walang kinalaman sa thermal fuse, gagawin ko po ng video para makita nyo po kung paano ayusin. So ibabalik ko na po ito. Sasarado ko na. So ngayon guys, try natin kung iilaw, no. Wala na kasing kasirola nito, hindi ko na kinuha sa may-ari. Kasi bago naman po eh. Ayun guys, oh. May ilaw na yung worm. So bunutin ko po, no. Ayun, oh. Ilaw yung worm. Tanggalan ko ng ilaw. Ayan, para hindi mag-bounce. Ayan po. Ayan. Bunutin ko. So ayan po. So good na po ito. So yun guys, di ba napakasimple lang pong gawin. Hindi kailangan natin dalhin sa mga electrician o technician ang appliances para magawa po ang isang bagay gagaya nito. Luma man po o bago, kayang-kaya po ninyong gawin. Basta meron lang po kayong gamit, nag-Phillips screw at tester. Mura lang po ang tester, meron po tag 200 pesos. So kayang-kaya po ng bulsa yan. So ito guys, pwede ko na ito ibalik sa may-ari. Dahil nga po bago lang, nanghinayang po sila kung itatapon. So ito, masaya na po may-ari nito. Yung may-ari po ng electric kettle at itong pong rice cooker ay isa. So madalas po kasi sila sa akin nagpapagawa, suki ko na po. So maraming salamat po sa inyo, sir at madam. So ito na po, pasensya na po kung medyo natagalan, medyo busy lang po talaga. Salamat po sa pag-unawa. So buo na po yung rice cooker ninyo. So maraming salamat po, sana po may natutunan kayo. Gaya po na sabi ko, kung gusto nyo po matuto ng electronics, pwede nyo po umpisahan sa mga gamit nyo po sa bahay. Yung mga simpleng gamit lang po gaya ng rice cooker, electric kettle, bread toaster, electric fan, washing machine, hanggang sa palaki na po ng palaki. Hanggang dadating po yung time na baka magka-interest po kayo manood ng mga videos, mga tutorial lalo na sa electronics. Intindihin nyo lang po mabuti kung ano po yung mga function ng bawat pyesa. Kagaya po nito, simpleng-simple lang po ang trabaho ng thermal fuse. Ang thermal fuse po kasi pag nag-overload po yung rice cooker, automatic po puputok po yung thermal fuse. Yun po yung trabaho niya. So yun po yung pinaka safety
ng isang pyesa o para maging safe ang inyong rice cooker, nilalagyan po talaga ng thermal fuse. Minsan po pag wala akong thermal fuse, nilalagyan ko po ng jumper, pero sobrang nipis po na jumper ang kailangan. Gahibla lang po ng buhok na manipis, basta manipis po. Pero mas recommended po kung bumili po kayo ng thermal fuse, mura lang po yan, parang 10 piso, 5 piso isa. Lalo na po sa Shopee, mas mura. So yun lang guys, maraming salamat po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo ulit sa mga bago ko pong video, sa mga i-upload. Maraming salamat po sa inyo, and God bless po sa ating lahat. Thank you.